Ang batang babae ay bahagyang humipo sa kamay ng madrasta. Maari nang ay padali ang ama na walang puso at ang manggagamit na ito. Maghihiwalay sa loob ng 3 araw. Isang maliit na paraan para makagulo kayo. 3 araw sa silid ng kasal. Ang kasal na ito ay tiyak na maghihiwalay. Sa gabi ng kasal, biglang napagtanto ng lalaki na may problema siya. Sa umaga ng susunod na araw, nangako ang lalaki sa manggagamit na siya mismo ay hahanap ng doktor para magpatingin. Kung talagang hindi ito maganda, hindi na rin niya mapapabagal ang manggagamit. Sa hapagkainan, biglang napansin ng batang babae ang madrasta na masigla kahapon ng gabi. Sa umaga ay parang lantang gulay na. Sinadyang nagtanong ang batang babae sa madrasta kung bakit hindi siya kasing ganda kahapon. Agad na itinutok ng lola ang daliri sa batang babae para tumahimik. Sinong bagong kasal ang makakatagpo ng asawa na kahit hindi maayos ay makaganda pa rin? Kung kayang agawin ang aking kayamanan, papayagan kitang mag-isa sa iyong kwarto. Kaya pala ang batang babae ay prinsesa na naglakbay mula sa sinaunang panahon. Dinala ng ina siya at ang nakababatang kapatid na lalaki sa kanayunan para mamuhay ng tahimik. Ang ama ay naglilingkod sa malaking bahay sa lungsod. Habang tumatagal, nagkakaroon ng damdamin. Nakakasama nga ang manggagamit. Ang lalaki ay nagpipilit na makipaghiwalay sa losyang na asawa. Nang malaman ng babae ang balita, umiyak, nagalit, at nagbanta. Ang batang babae ay nagmadaling dinala ang kanyang kuya at umiiyak na sinabi sa ina kung siya ay namatay. Sa hinaharap, ang magkapatid ay kakailanganing sumama sa madrasta. Sa wakas, ang babae ay hindi pa rin naglakas loob na iwanan ang 2 anak. Sinabi ng batang babae sa ina, ang pinakamahirap na sitwasyon ngayon ay ang paghahati ng ari-arian sa mga lolo at lola. At kailangan ay makuha ang kalahating yaman. Ano? Paghahati ng yaman. Ngayon, hindi mo na makita ang mukha ng aking ama. At pati na rin ang aking mga lolo at lola. At ang aking tiyuhin at tiyahin. Lahat sila ay pabor sa akin. Gaano karami ang gusto mo? Kalahating ari-arian. Ano? Kailangan lang na humingi ng higit. Ang aking mayaman. Ayaw talagang iwan ng asawa at mga anak. Kaya't maniniwala silang kami ng mga anak ay tinanggap na ang tadhana. Ang iyong mga lolo at lola. Paano posible na bigyan tayo ng kalahating ari-arian? Magagawa natin na ako ang magdala ng higit pa. Iwan ang asawang kasakasama sa hirap. Ipagsabi ito. Mas mahalaga ang pera kaysa sa lalaki. Ang ina ay makikipag-usap sa iyong lola at lolo. At titingnan din ng mga tiyuhin. Nakatatandang kapatid na lalaki. Baka labis na ito na hinihingi ninyo. Kung hindi, ay padadala ko silang mag-ina. Magpapakamatay sa harap ng tahanan ng mga matandang tao. Tama. Ito. Kukunin ko ang kanilang mga dokumento. Para hanapin si Tao Wenru. Gusto kong makita ang aking magandang manugang. Ano ang kanyang mukha para maging opisyal? Matandang lalaki. Hindi ito maibigay. Sige, ganyan na lang. Ang mga magulang ay si Yanyan. Dumating kayo. Nasaan ang iyong bagong kasal? Kaunti lang ang mas mababa kaysa kay Yanyan. Pero, siya ay may mataas na kaalaman. Kung may kaalaman, pwede nang agawin ng ibang mga asawa. Tingnan ng bagong kasal, tingnan ng bagong kasal, tingnan ng bagong kasal. Ayos lang. Tingnan. Wow, ang ganda. Wow, ang bagong kasal ay napakaganda. Ang batang ito ba ay may katangahan? Siya ba ay hindi alam? Ano ang ibig sabihin ng maraming pakakasalan ng madrasta? Maganda ka rin. Gusto mo bang kumain ng candy? Bibigyan kita ng kaunti. Hindi ako kakain, salamat. Naway magkaanak kagad. May mga konting diskarte. Tutulungan ko kayong magdaos ng piging. 3 araw. Tiyak na magkakahiwalay ang kasal na ito. Pupunta ako upang maghanap ng doktor. Kung hindi ito magagamot, hindi na kita sasalungat. Huwag mong sabihin ganyan. Hindi ba tayo ay may munting pagmamahalan? Tia, bakit hindi ka kasing ganda ngayon gaya ng kahapon? Unang araw. Ikaw, planado na namin ang pag-uwi bukas. Iwanan na lang si Yanyan. Kung hindi ito magagamot, si Yanyan at ang kanyang mga kapatid ay ako. Siya lamang ang natitirang anak, hindi pa ito naagapan. Ang lalaking ito ay nagsimula ng mag-isip ng mga paraan upang makaalis. Sige, gusto ko rin makasama pa. At may maganda pang tiya. Maglaan pa ng oras sa isa't isa. Bakit kailangan iwan ng batang iyon? Ikaw ay bagong kasal. Hindi mo ba natatakot na magalit ang iyong bagong asawa? Bumalik ka at alagaan mo ng mabuti si Narashan at ang iba. Anong nangyayari? Baka hindi na ako makapag-anak sa hinaharap. Ito, kung sana ay alam ko. Nang iniwan mo ang ina ni Yanyan. Dapat sana ay pinigilan kita. Kung hindi ko sila magamot, dadalhin ko silang lahat dito. Sabi sa loob ng bahay. Di na ako papasok. Tawagin niyo na lang si Yanyan. Nandun si Yanyan. Pinayagan siya ng ama niyang manatili doon. Baluktot na lupa. Si Lausan ay sobrang tuwang-tuwa kay Yanyan.
Hindi papayag si Tao Lausan na mahalin si Yan Yan. Baka yung bagong asawang kinuha niya ay hindi mabait. Hindi siya makapag-anak. Kaya siguradong dadalhin niya si Xiaoshan. Kaya mag-isa na lang ako. Bakit ganyan ka kababo? Bukod sa pagtatanim, wala na akong ibang alam. Ano ang gagawin mo pagtanda mo na? Nanganak ako ng mga anak. Palaging may makakain ako mula sa kanila. Maghanap ulit ng ibang tao. Mag-asawa ulit. Masaya ba si Little Yan Yan? Masaya. Tiyo Itak. Oo. May asawa ka ba? Wala. Ikaw, bata ka. Ikaw ba ay nag-aalok na maging tagapag-ugnay? Ang taong ito ay mabuti. Sa murang edad ay kasabayan ko na siya. Siguradong mas may tagumpay siya sa hinaharap kaysa sa akin. Kaya sabihin mo nga, sino ang gusto mong ipakilala sa akin? Makikita mo na siya agad. Nakakita na ako ng 10 doktor. Wala namang makitang problema. Ako, ayaw ko nang magpalagyan pa sa iyo. Gusto mo bang makipagdiborsyo sa akin? Makipagdiborsyo na tayo. Sabihin ko sa lahat na problema ko ito. Ganito. Sabihin na lang nating hindi gusto ni Yan Yan ako. Kaya napipilitang ipagdiborsyo ka sa akin. Wala namang hindi gusto ni Yan Yan sa iyo. Paano naman magiging salarin ng aking maliit na anak na babae? Kaya sabihin na lang nating namimiss ni Yan Yan ang kanyang ina. Ayaw namin na dalhin siya dito. Kaya umalis siyang bahay. At hindi ko alam kung anong nangyayari sa batang ito. Saan kaya galing ang ganito kalaking galit? Totoo, kaya ko pa bang lokohin ka? Kaninang umaga, umuwi ang batang asawa na umiiyak sa kanyang bahay. Hindi na hinabol ni Deputy Tao. Wala. Sabihin mo, baka nagsisisi na si Deputy Tao. Hindi siya kailanman magsisisi. Yan Yan, gusto mo bang dalhin ang iyong ina? At pati ang iyong mga kapatid na lalaki at babae? Oo, gusto ko. Kaya't dapat mong pakinggan ang sinasabi ng iyong ama. Ayaw mag-asawa muli ng ina ni Yan Yan. Siguradong naghihintay pa rin siya sa akin. Sinaktan ka ba ng iyong ama? Wala, pinapahalagahan ako ng aking ama. Sa ilang araw, kailangan din nadalhin ng aking ina. At ang aking mga kapatid na lalaki at babae upang samahan ako. Sinasabi mo ba si Deputy Commander Tao? Totoo bang dadalhin niya ang kanyang ex-asawa? Hindi, siguro. Bigyan mo kami ng divorce certificate. Sigurado ka ba? Gusto kong tulungan si Uncle Wayne na makahanap ng asawa. Masaya ka ba? Kakagaling ko lang sa diborsyo, malungkot ako. Ano nga ba? Ikaw at si Comrade Su. Naghiwalay. Hayaan mong magulo ang iyong buhay, naghiwalay ka na. Dapat kang pakalmayan ng mabuti. Ano ang pakalma ng ama? Ito ay ang pag-inusig sa tao. Masama ang manguyam sa tao. Ayaw kong manguyam sa iyo. Ikaw ay akin. Ang ganitong anak na babae ay napakabuti. Talaga namang naligaw ako dati. Paano mo magagawang iwanan ng asawa at mga anak? Daday kukunin na ang iyong ina.